4:50 na po na umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Nasabi mo kanina, unting araw na lang, tapos na naman ang Pebrero. Oo, diba? Parang next Tuesday, tapos na ang February, diba? Napakabilis ng panahon, ano? Oo. Parang kailan lang, nasa Baguio tayo, ah. Oo nga. Sandali lang yan, ano? Ngayon, painit na daw sa Baguio. Oo, at ngayon naman nararamdaman natin sa Metro Manila talagang maalinsangan na sa gabi. Pa-summer na, Unti-unti nang nagbabago. Gaano kaya kainit ang summer natin? Iyan ang ating aabangan natin yan kasi yung mga sakit naman dyan pag tag-init na, ay nga pala, dry season, ang tawag dyan. Dalawa lang ang season natin, dry at wet season. Wet season, yes. Talagang matindi ang init na ating sasalungahin. Paghahandaan dapat natin yan. Yan, maganda umaga po. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, 22 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. 1,000 pisong aumento sa pensyon hindi pa rin natatanggap ng mga miyembro ng Social Security System. Written order ni Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan pa bago ito maipamahagi. Roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan pinatitiyak ng Malacanang sa LTFRB. Kasunod ng bus accident sa Tanay, Rizal. Posibleng paghahain ng murder cases laban kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga isiniwalat ni retired SPO3 Las Cañas, posibleng maging ground for impeachment ayon kay Senator Laila De Lima. Mga tinaguriang police calawags nasa Basilan na. Deployment ng mga ito sa Mindanao inaasahang tatagal ng 2 taon. At pasyenteng may urologic condition sumailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Una po sa ating mga balita, tinawag ni Senator Laila De Lima na isang kriminal si Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng mga isiniwalat ng dating pulis at self-confessed hitman na si Arthur Las Cañas. Dagdag pa ng senadora, hindi sakop ng presidential immunity ang posibleng mga kaso na ihahain laban sa Pangulo kaugnay dito. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Ito ang matinding hamon ni Senator Laila De Lima sa mga miyembro ng gabinete ng Duterte administration matapos ang naging public confession ni retired SPO3 Arthur Las Cañas patungkol sa mga umanay pagpatay ng Davao Squad. Ayon sa senadora, may kapangyarihan ang cabinet members sa ilalim ng Article 7 ng ating konstitusyon upang ideklarang walang kakayahan ng Pangulo upang mamuno ng bansa. Hinamon din ni De Lima ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na maghain ng criminal cases laban sa Pangulo. Nanawagan rin si De Lima sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado na tulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng umanay extrajudicial killings, pati na rin sa mga pulis at sundalo na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa bayan. Ayon din sa senadora, hindi na sakop ng presidential immunity ang mga posibleng kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Duterte bunsod ng mga bagong isiniwalat ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Remember, yes, sa DDS as mayor. Pero yung mga killings ngayon na DDS style, Pangulo na po siya. These are murders. Extrajudicial killings, mass murders, crimes against humanity. In other words, high crimes. One of the grounds for impeachment, aside from culpable violation of the Constitution, is other high crimes. Naging matipid naman ang sagot ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa mga hamon ni De Lima, pati na rin sa mga parata nitong serial killer ang Pangulo. Those is colorful language. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nanawagan ng opposition congressmen sa Senado na muling buksan ang investigasyon kaugnay ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ay dahil na rin sa mga panibagong aligasyon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Narito ang hatong na balita ni Nel Maribo.
Nararapat na imbestigahan muli ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang mga aligasyon ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa mga isinagawa umanong pagpatay ng Davao Death Squad. Ayon sa House Opposition Bloc, hindi ito dapat ipagsawalang bahala ng Senado lalo't si dating Davao City Mayor at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte ang itinuturong nasa likod ng mga pagpatay. So if Senator Gordon, who is an advocate against death penalty, would really like to help his cause in the Senate, then buksan nila yung investigation ulit. Naniniwala rin ng ilang mambabata sa kredibilidad ni Las Cañas. Itong paglabas niya talagang suicide sa kanya. Pero sa tingin niya, kailangan niyang gawin ito. There is no reason for us to doubt that Las Cañas, despite the risk on his life, would be revealing the sordid details of the murderous activities of the Davao Death Squad. Ayon naman sa Malacanang, sasagutin nila ang mga aligasyon sa Pangulo sa tamang venue. We would not be responding to those allegations. If there really is something if these things are really truly valid, then it should be brought to the proper court, not here. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi naman hihingi ng dispensa si Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa kanyang naging pahayag kaugnay ng umano'y panunluhol sa Senate media upang i-cover ang public confession ng self-confessed hitman na si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Nanindigan din ang kalihim na validated ang nakuha nitong impormasyon hinggil sa bribery allegations. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nanindigan si Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar sa kanyang naging pahayag na bahagi ng demolition job at planong mass protest laban sa Administrasyong Duterte ang natanggap niyang intelligence reports hinggil sa umano'y panunuhol sa media upang i-cover ang press conference ng isang self-confessed hitman sa Senado kamakailan. Iginiit din ng kalihim na wala siyang pinangalan ng reporter o tauhan ng media na tumanggap ng suhol kaya hindi siya hihingi ng dispensa. I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. Git pa ng kalihim, validated ang intelligence report na tinanggap niya hinggil dito, bagaman itinanggi ito ng dalawang top security officials ng bansa. Nang tanungin naman ng media kung bakit siya lamang ang tila nagpapalutang sa issue ng destabilisasyon laban sa Pangulo, sinabi ni Andanar na hindi lahat ng impormasyon ay ibinabahagi sa buong gabinete. It's classified. I mean, they're classified reports, di ba? Meron din mga hindi kina-classify na report. May mga ganun eh. With the NSA? Hindi, wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin because again, you will write something and you say, No, ito sabi ni Andanar. Walang ganun. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Yes, sir. Hindi ko kayo pinagsasabong, sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. But, sa perception niya, sir? Walang ganyanan. Wala. Hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Galing Mark. na kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post Yes. on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Matatanda ang nakasagutan rin ng kalihim ang Malacanang press corps matapos nitong sabihin na misleading ang mga artikulo nito sa mga pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay ng martial law. At pangalawa ay ang bribery claim sa Senate media na anyay bahagi ng destabilisasyon sa Duterte administration. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dinismiss ng Supreme Court ang dalawa pang petisyon ni Janet Lim Napoles na naglalayong mabaliwala ang mga kaso laban sa kanya kaugnay ng pork barrel scam. Kasabay na kinatigan ng Korte Suprema ang finding ng probable cause ng Ombudsman sa mga kasong malversation at corruption of public officials laban kay Napoles at mga kapwa akusado.
Kaugnay ito ng anomalya sa paggamit ng pork barrel ni dating Agusan del Sur Congressman Rodolfo Plaza noong 2004 hanggang 2010 na nagkakahalaga ng 27.5 million pesos. Dati na ring pinagtibay ng SC ang mga kasong plunder laban kay Napoles na itinuturong utak ng pork barrel scam. Sa iba pang balita, na ilipat na sa Basilan ang mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang kaso sa Metro Manila. Tinataya magtatagal ang mga ito ng 2 taon sa bagong deployment sa Mindanao. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Dumating pasado alas 8 kahapon ng umaga sa Edwin Andrews Air Base, Zamboanga City ang 53 pulis kalawags galing sa Luzon, lulan ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Ayon kay Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM Regional Police Director, Police Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, nanggaling ang ilan sa mga ito sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera. Nagkaroon ng sandaling administrative processing at pagkatapos ay isinakay sila sa isang Navy vessel papuntang Basilan kung saan inaasahang tatagal ang mga ito ng 2 taon. Pagdating sa Basilan Provincial Police Office ay nagkaroon ng orientation o briefing hinggil sa kanilang bagong assignment. Isinailalim din sila sa medical check-up upang matiyak na maayos ang kanilang kalusugan. Dagdag pa ni Sindak na ang Basilan PPO ang pangunahing mag-monitor sa mga ito kung saan saang police station o units ilalagay. Bukod dito, i-account rin ang kanilang mga gamit lalo na ang mga armas na kanilang dinala. The fact that they were assigned here was meant to disconnect them from whatever networks or of course the illegal things that were accused of them or alleged on them. No? So taking them away alone is extricating them and disconnecting them from those networks that they presumably or we assume that they have. Samantala, nakahanda naman ang ilang pulis sa bago nilang destino bagamat aminado silang mahirap lalo na sa kanilang mga pamilya. Ang Basilan ay kilala ring teritoryo ng mga bandidong Abu Sayyaf na isa sa inaasahang makakasagupa ng pulis kalawags. Part naman ng trabaho natin na maidestino kahit saan, kaya tanggap nila yun, sir. Yung may bibigay na pera sa kanila, kung paano makakarating, yun ang problema. Walang trabaho natin yan. Trabaho natin ito namin dito. Samantala, mahaharap sa panibagong mga kaso ang mahigit 200 pulis na hindi sumunod sa reassignment. Additional cases will be filed against those who did not reported today and they will face additional administrative charges. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Naglabas ng panibagong writ of amparo ang Supreme Court laban sa implementasyon ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Ito na ang ikalawang writ of amparo na inisyu ng Korte Suprema laban sa Oplan Tokhang matapos maglabas noong January 31 ang kaparehong kautusan pabor sa mga biktima ng Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City. Naglabas din ng Temporary Protection Order ang SC pabor sa petitioner na si Cristina Gonzales, ang byuda ng drug suspect na si Joselito Gonzales na napatay sa Oplan Tokhang sa Antipolo City noong July 5, 2016. Pinasasagot sa writ of amparo petition sa loob ng 5 araw ang mga respondent na kinabibilangan na DILG Secretary Ismael Sueno at PNP Chief Ronald De La Rosa at pinagbabawalan silang makalapit ng hanggang 1 kilometro mula sa tahanan at lugar na pinagtatrabahuhan ni Gonzales. Inatasan naman ng Court of Appeals na magsagawa ng pagdinig sa petisyon at resolbahin ito sa loob ng 10 araw. Nakikita ngayon ng PHIVOLCS ang pangangailangan sa pagkakaroon ng backup system ng pamahalaan bilang paghahanda sa kalamidad na maaaring tumama sa bansa anumang oras. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Dapat magkaroon ng backup system ang pamahalaan sa mga vital facilities sa bansa gaya ng airport at seaport bilang paghahanda sa pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni PHIVOLCS Director Renato Solidum na hindi malayong mangyari sa Ninoy Aquino International Airport ang pinsalang sinapit ng Surigao City Airport noong lumindol noong February 10, lalo na at kilometers lamang ang layo nito sa West Valley Fault base sa fault finder application ng ahensya.
Hani Solido, maaaring gawing alternatibo ang Clark Airport sa Pampanga kung ma-develop lamang ito ngayon. Kung mapipinsala naman ang seaport sa Manila ay magagamit naman ang Subic at Batangas Port, kaya't mahalaga din anya na maiayos ang mga ito bago pa dumating ang the big one. Magnitude 6.2 na estimate natin doon sa isang fault dito sa bandang Rizal, ito yung East Valley Fault. 10 kilometers, kung buong 10 kilometers pwedeng gumalaw ng 6.2. Itong West Valley Fault na kakambal niya, no? Ay mas mahaba, 100 kilometers. Equivalent to 7.2 magnitude. Okay. Anong difference ng 7.2 and 6.2? Yung isang unit ng magnitude ay hindi lang isang beses lang na mas higit. It's 32 times greater. Wow. So hindi yan doble lang. Okay. 32 times greater. So, that malaking is, difference. That's significant. Yes. Ano? Isa pa anya sa importanteng dapat maihanda ay ang mga rescue team na dalubhasa sa collapse structure dahil posibleng maraming gusali ang masira. Iminungkahi rin ni Solidum ang paglalagay ng satellite national offices ng mga ahensya ng pamahalaan sa ibang lugar gaya sa Visayas at Mindanao. Remember, after a major earthquake, siyempre paralyzed. Yeah, so we need to continue our service to the nation. Yes, yes. So you have to have a backup system somewhere. Muling paalala ng PHIVOLCS, kumonsulta muna sa kanila bago magtayo ng bahay o anumang gusali. Dapat din anyang alamin ang lugar na posibleng puntahan kapag may lindol at iwasan ang maglagay ng anumang bagay na posibleng malaglag at makapahamak sa oras na may pagyanig. Mahalaga rin na magkaroon ang bawat isa o pamilya ng emergency bag na naglalaman ng tubig, pagkain, pera at maging mga mahalagang dokumento. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang maipapamahagi na ngayong kalagitnaan ng taon sa mga lugar na nangangailangan ng truck ng bumbero ang mahigit 70 fire trucks na mula sa Austria. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz. Nakatakda ng dumating sa Pilipinas sa mga fire truck na ipinagkaloob ng Austrian government. Ayon sa Department of Interior and Local Government, sa Marso at Hunyo ng taong ito, inaasahang mapakikinabangan ang mga naturang truck ng bombero na malaki ang maitutulong sa pagtugon sa mga insidente ng sunog. Kabilang sa mga magiging recipient ng mga bagong fire truck ang ilang highly urbanized cities na walang sapat na gamit na pamatay ng sunog. Talaga pong binili ng ating bansa pagkaputo sa ating mga highly urbanized cities. Pag nabigyan po na lahat yung mga syudad na to, yung malalaking lugar, ito namang ating mga capital towns. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala nang magiging problema sa naturang fire trucks dahil ito'y transaksyon ng government to government. Ayon kay BFP Chief Director Bobby Baruelo, na-inspeksyon na rin ang mga units ng nasabing fire trucks at nakahanda na for shipment. Ginawa po ito previously nung nakagaan pang administrasyon and ito po ay isinelyuhan na po ng ating present government. So wala na po ditong bidding process na mangyayari. Samantala, paigtingin pa ng BFP ang pagkapatupad ng Fire at Building Code, gayon din ang patuloy na anunsyo ng pamahalaan sa publiko upang makaiwas sa insidente ng sunog. Umapila ang BFP sa mamamayan na makiisa sa kanilang mga paalaala upang maging ligtas sa sunog. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Yes, Mon, go ahead. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. Indonesian prosecutor demands 8-year prison sentence for the Australian woman and her British boyfriend accused of killing a Bali police officer. Sarah Connor and David Taylor have been charged with a violent assault of a police officer and leaving him for dead. Taylor says he had a fight with the victim, believing he may have stolen Connor's handbag. He admits he hit the victim with items, including binoculars and a beer bottle. He has also testified that Connor's only involvement was trying to stop the fight. Murder conviction carries a maximum penalty of 15 years, but prosecution says it is clear the pair had not intended to kill the police officer. The UN Children's Agency UNICEF says nearly 1.4 million children are at imminent risk of death in famines in Nigeria, Somalia, South Sudan, and Yemen. The organization is calling for funding as well as political solutions in the 4 countries concerned.
which are all affected by conflicts. The fact is that these conflicts are largely man-made. Children are dying because of man-made conflict-affected disasters. The World Food Program says people are already starving to death in all 4 countries, and more than 20 million lives are at risk in the next 6 months. And those are the news from around the world this morning. Back to Irina. Thank you, Monica. At ready na po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 350 sa Huntahan with Attorney G, Bet at Jocas. Good morning. Good Rina. Hi. Good morning. Attorney G, matitindi yung kahapon ha? Matitindi. Ano sa, parang narinig ko, socio-psychopath criminal. Binitawan. Hindi, pero sana nga medyo dahan-dahan din sa pagsasalita si Senator Laila dahil alam mo, yung may baka maging criminal case kasi you are now bordering on something na lalo na yung pagpanawagan sa pag-aalsa. Kabinete. Saka sa pag-aalsa ng mga tao. Against the president. Alam mo, dapat cool lang si Senator De Lima. Let others do the talking for her or the defense for her, ano? Hayaan niyo na lang siguro si Senator Trillanes, total nandiyan na eh. Sinimula naman ng mama na, di ba? Huwag niya nang dagdagan pa kasi unang-una. Basta lang siya mapag-iinitan. Oo, pag-iinitan. Tulad ba ng naalala niyo noon yung nagwala sa Senado? Di ba ang pangit ng dating? Walk out. Although naintindihan natin yung pinanggagalingan niya. We understand kung saan siya nanggagaling. Pero Tony G, sabi niya nga kahapon, 7 buwan na siyang disturbed sa ginagawa daw ng Pangulong Duterte. Pwede naman, possible well, naintindihan din natin kung saan siya nanggagaling. Yun lang, don't go overboard kasi instead you gain more sympathizers, nababawasan ka pa. Diba? In fact, kung ako sa kanya, laruin ko na lang yung paawa effect na lang ba? Wala naman na siya magagawa. First political prisoner. Siguro wala ka naman magawa. Kung may warrant to arrest, you have to respect it. Siguro sabi ni Senator Laila De Lima, ano pa magagawa? Kukulong na nga. Magsalita na lang ako. Andyan naman ang Liberal Party, di ba? She is being backed up by the Liberal Party. Dapat magsalita na rin yung lahat ng miyembro ng Liberal Party of George, di ba? Why is it that some of them are very quiet? All is silent in the Liberal Party front, di ba? Para bang ng First World War na napatahimik ng isang front, the Western Front. So para atin malaman natin kung saan sila nakatayo. May pagdinig sa Friday, Kuya Jun. Rina, titingnan natin, alamin natin kung ano nangyayari dyan. Ang isa lang nakikita ko kasi, kine-question niya kasi yung jurisdiction ng DOJ. Pero ang problema kasi sa kabuuan, sa merito ng kaso, wala kasing na-file na counter affidavit. Walang kontra salaysay si Senator Laila sa mga akusasyon laban sa kanya. So ibig sabihin, mukhang hindi pag-uusapan, walang pag-uusapan sa merito sapagkat wala kang naihain sa babae. Ano pa ang ihahain mo ngayon dito sa taas? Yun ang isang malaking problema. Ang issue lang ay may jurisdiction ba talaga ang DOJ o wala sa mga kaso katulad ng drug trafficking. Yun. Maraming salamat Kuya Jun at saka Rina. Thank you. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghahataw ng mga balita. 1,000 pisong aumento sa pensyon hindi pa rin natatanggap ng mga miyembro ng Social Security System. Written order ni Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan pa bago ito maipamahagi. Roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan pinatitiyak ng Malacanang sa LTFRB kasunod ng bus accident sa Tanay, Rizal. Pagsasagawa ng out-of-school tours, pansamantalang ipinatigil ng Commission on Higher Education. Paghigpit sa guidelines ng pagsasagawa ng educational tours, pinag-aaralan ng CHED. Gastos ng pamahalaan sa foreign trips ni Pangulong Rodrigo Duterte umabot sa mahigit 200 milyong piso. Mahigit $5 billion worth of investments na iuwi naman ng punong ehekutibo mula sa kanyang mga biyahe. At pasyenteng may urologic condition sumailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Sa detalye po ng mga balita, inatasan na ng Malacanang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tiyakin ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. Ito ay kasunod ng bus accident sa Tanay, Rizal noong Lunes kung saan 15 ang nasawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, dapat ipaalala sa mga public utility drivers na responsibilidad ng mga ito ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero.
Samantala, ipinaabot naman ng Malacanang ang pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi sa aksidente. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board has already been directed to ensure the roadworthiness of the buses and to remind public utility drivers to guarantee the safety of all their passengers. Passengers must safely arrive at their respective destinations. The Commission on Higher Education is likewise conducting the necessary investigation to determine if proper procedure were observed by school authorities. Nagpapatuloy ang road widening project ng lokal na pamahalaan ng Tanay Rizal, partikular na sa mga accident-prone areas upang mas ligtas na madaanan ng mga motorista. Narito ang hatol na balita ni Jenica Cruz. Naialis na kahapon ang sira-sirang bus ng Panda Coach Tourist and Transport Incorporated na naaksidente sa Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal noong Lunes ng umaga. Ito ay upang madaanan ng maayos ng mga motorista ang lugar. Ayon kay Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Engineer Carlos Inofre Jr., ilang aksidente na ang nangyari sa lugar kaya nabansagan itong magnetic hill. Kaya naman matagal nang nagsasagawa ng road widening dito upang mas maging ligtas na daanan ng mga motorista. Then kung mapansin nyo ngayon, ongoing road widening project dun sa area na yun, isa yun sa mga paraan para mas lumuwag siya, mas maging safe din yung mga signages. Then ang talaga dyan, ang advice talaga namin dyan, part of the information campaign na rin dahil tourist destination nga yung Tanay. Sa ngayon ay naibalik na ng Meralco ang supply ng kuryente sa Tanay Rizal na naapektuhan matapos mabangga at masira ang poste ng kuryente. Samantala, nagpaalala rin ng MDRRMO sa mga motorista na magtutungo sa munisipalidad. Yung mga paalala pa rin sa ating mga driver na bumabiyahe dito sa amin sa Tanay na talagang siguraduhin nila, i-check nila yung kanilang mga sasakyan. Kung may problema, wag nang ibiyahe. Then of course, yung condition nga ng driver kasi 15 sakay ng bus ang nasawi sa road accident. Kabilang dito ang mga estudyante ng Besling College Novaliches. Sa tala naman ng Tanay MDRRMO, 20 pa sa mga sugatang biktima ang nananatili sa iba't ibang ospital. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Samantala, iginiit ng pamunuan ng Besling College of the Philippines na hindi sila nagpabaya sa kanilang mga estudyante. Ito ang depensa ng paaralan matapos umani ng paninisi at batikos dahil sa nangyaring trahedya sa Tanay Rizal. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nado. Nanindigan ng pamunuan ng Besling College of the Philippines na ginawa nila ang lahat ng paraan upang maging maayos ang nakatakda sanang 3 araw na team building at survival training activity ng kanilang mga estudyante sa Tanay Rizal na sinasabing bahagi ng curriculum ng National Service Training Program o NSTP. Ayon kay Attorney Lourdes Pagayatan, ang legal counsel ng Besling College, hindi dapat na isisi lahat sa eskwelahan ng pangyayari dahil hindi naman aniya ito nagpabaya sa kanilang mga estudyante. Giit ng Besling College, aksidente ang nangyari kung kaya't maling sabihin na kasalanan ito ng eskwelahan. Ang eskwelahan should not be condemned for what happened. This is purely an accident. No one expected this to happen, but it did happen. Kaya huwag naman sanang maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba na ang eskwelahan ay nagpabaya dito. Hindi po totoo yan. Sakaling hindi makipagtulungan sa gagawing investigasyon, plano ng Besling College na magsampa ng reklamo laban sa Harana Tours na siyang orihinal na kausap ng eskwelahan para sa transportasyon ng kanilang mga estudyante sa naturang camping trip. Subalit sa hindi pa malamang dahilan ay nakipagtransaksyon ang nasabing bus line sa Panda Coach Tours and Transport Incorporated bilang subcontract. Hahabulin namin talaga sila dyan. Pagdating dyan kung hindi sila makipag-cooperate. So as of now, I think the initial information given to the president of the school is that they will cooperate. But up to what extent they will cooperate, that we have to see.
Samantala, tiniyak naman ng Besling College na natutugunan nila ang mga tulong na kinakailangang maibigay sa mga naulilang kaanak ng mga estudyanteng nasawi sa insidente. Bukod sa gasto sa ospital at punerarya, magkakaloob din ng paunang tigli 5,000 pisong tulong sa bawat naiwang pamilya ng mga biktima. Kami po ay umaapila sa mga magulang, hindi po namin sila pababayaan. Bagkus hanggang ngayon po hindi pa ho na-condemn ang school, pero ang suporta po namin ay ganun po actually nagbibigay na po ng financial assistance. Lahat na po ng tulong ibinigay na po namin. Joe Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantalang ipinatitigil ng Commission on Higher Education at CHED ang lahat ng out-of-school tours habang iniimbestigahan ang nangyaring aksidente na kinasangkutan ng mga college student. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Sinuspindi ng Commission on Higher Education ang lahat ng educational trips sa mga pribado at pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa kasunod ng nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Ayon kay CHED Commissioner Prospero de Vera, ito'y upang bigyang daan ang investigasyon sa trahedya at muling pag-aralan ang inilabas nilang guideline sa pagsasagawa ng isang educational tour. We will expedite the needed investigation to determine if proper procedures were observed by the school authorities, impose the sanctions if warranted, and determine and improve existing policies so that we are able to mitigate or hopefully even make sure that tragedies of this kind do not happen in the future. Batay sa nakasaad sa CHED Memorandum No. 7, dapat ay magpaalam muna sa kanila ang isang paaralan bago magsagawa ng outdoor activity na hindi umano ginawa ng Besling College base sa inisyal na investigasyon. Posible ring higpitan ng CHED ang guidelines sa National Service Training Program o NSTP trip gaya ng camping na isasagawa sana ng naturang eskwelahan sa Tanay. There is risk involved. There is the possibility that the students take a longer time to be out of the school and out of their homes, and therefore we may need stricter guidelines for these types of activities. Nilinaw din ng CHED na hindi maaaring pilitin ang isang estudyante na sumama sa educational tour at dapat ay may alternatibong paraan upang makakuha sila ng grado gaya ng project o iba pang paperworks. Hindi rin maaaring takasan ng eskwelahan ang liabilidad sa isang di inaasahang pangyayari kahit na may pinapirmahan pang waiver sa mga magulang o guardian ng mga estudyante. As a general rule, the waiver does not absolve universities completely of any liabilities. You can file cases against the school independent of CHED. Suportado naman ng Senate Committee on Education ang hakbang na ito ng CHED at pag-aaralan na rin nila kung may dapat bang baguhin sa batas kaugnay sa educational tours. Gusto ko nating alamin, unang-una kung ano po talaga yung nangyari at pangalawa, kung ano po yung mga reformang kailangan gawin upang mas maging safe yung ating mga out-of-school activities para sa ating mga kabataan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, hindi pa rin naipamamahagi ang 1,000 pisong aumento sa pensyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS kahit na panoong Enero pa ito inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa chairman ng SSS Commission na si Attorney Amado Valdez, hinihintay na lamang nila ang written order mula sa Office of the President para maipatupad na ito ngayon o sa susunod na linggo. Tiniyak naman ng Malacanang na matatanggap pa rin ng pensioners ang 1,000 increase mula noong buwan ng Enero dahil retroactive ang SSS pension. Narito ang pahayag ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara. Yes, we have prepared the appropriate communication to be sent by the Office of the President to the SSS, and it's about to be signed by the President anytime soon. Nanindigan ng Malacanang na hindi mapapawalang kabuluhan ang diwa ng EDSA People Power Revolution sa pagkakaroon ng simpleng paggunita nito. Hindi rin pipigilan ng pamahalaan ng mga kilos protesta kaalinsabay ng EDSA anniversary. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboen. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang diwa ng EDSA People Power sa kabila ng pagiging simple ng paggunita dito sa ilalim ng Duterte administration.
Ayon pa kay Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara, wala ring kinalaman ang pagiging malapit ng Pangulo sa pamilya Marcos sa payak na selebrasyon ngayong taon. So that's why we want to quiet down a bit and do some reflection on this matter. But again, just to assure you, this simplicity does not mean in any way that we are giving any less significance to the 31st anniversary of the EDSA People Power Revolution. Ipinaliwanag rin ng EDSA People Power Commission na kulang na rin sila sa preparasyon para rito, bunsod ng sunod-sunod na malalaking event sa bansa ngayong taon. Many things are happening this year. I mean, we have the ASEAN event and that is keeping everybody busy, including so many other programs that this government is trying to do. Was there enough preparation time? Maybe there was not enough preparation time because we are all preoccupied. No? Giit pa ng mga organizer, mas mahalagang maipakita na ang diwa ng EDSA ay ang pagbabagong maidudulot sa bansa at pagpapanatili ng tunay na demokrasya. Hindi naman sinasarahan ng Pangulo ang pintuan para bigla na lang iwaldas ang kasaysayan. We do remember EDSA, and this government is remembering EDSA and promises when they compose the EDSA Commission to do further. There is conversations about finally executing a learning center museum, museum that was sidetracked in a way. So, marami pong maring gampanan para patuloy ang paggunita. Batay sa programa, sa araw ng Biyernes na ang highlight ng paggunita sa makasaysayang EDSA People Power Revolution, imbes na sa Sabado, February 25. Sa halip rin na sa People Power Monument, sa loob na lamang ng Camp Aguinaldo ito gagawin at wala ring mangyayaring salubungan sa EDSA hindi gaya ng nakalipas na mga taon. Samantala, wala pang kumpirmasyon sa EPPC kung makakapunta sa araw ng paggunita si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang balak pigilan ng pamahalaan ang mga nakatakdang mass protests kasabay ng pagdiriwang ng EDSA Revolt. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Umapela ang mga health advocates sa napipintong pag-amyenda sa Sin Tax Reform Act na pumasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso at isinusulong ngayon sa Senado. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Epektibo na ngayong taon ang 5 pisong dagdag sa presyo ng mga sigarilyo at alcoholic beverage batay sa Sin Tax Reform Act of 2012. Subalit nagsisimula pa lamang ang implementasyon ng Sin Tax Law, pumasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 4144 na direktang kumokontra sa pagpapataw ng mas mataas na buwis sa sigarilyo. Bunsod dito, nababahala ang health advocates sa magiging epekto nito. Para kasing patras imbis na magpe-prevent sa mga mag-uumpisa manigarilyo, nagkakaroon na naman sila ng access kasi mas mura. Sa House Bill 4144, magiging 2 ang tax rate. Magkaiba ang buwis para sa mura at mahal na klase ng sigarilyo. Taliwas sa nakasaad sa kasalukuyang batas kung saan pantay ang ipapataw na buwis sa lahat ng klase ng sigarilyo. Kung maaprubahan ito, lalabas na mas magiging abot kaya ang presyo ng murang klase ng sigarilyo at posibleng mas madagdagan ang bilang ng mga Pilipino na maaaring magkasakit at mamatay dahil sa paninigarilyo. Ang mangyayari, yung number ng titigil ng paninigarilyo o hindi magsisigarilyo, halos mangangalahati. So instead na mga 1.2 million, kung 40 pesos ang increase, instead na ang makakatigil around 1.2 million, kalahati lang doon ang makakahinto. Ipinagtataka rin ng mga health advocate ang mabilis na pagpasa ng House Bill 4144 sa lower house. Tiwala ang mga health advocates na malaking bilang ng mga senador ang papabor sa orihinal na bersyon ng Sin Tax Law. Susubukan din nilang umapila kay Pangulong Duterte na kilalang nagsusulong ng masamang epekto ng paninigarilyo sa katawan ng tao. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang cash for work program ang ilulunsad ng Department of Labor and Employment para sa mga residenteng nawalan ng trabaho dahil sa lindol sa Surigao del Norte. Narito ang hataw na balita ni Jenny Lingakit. Dumating
na ang mahigit 12 milyong pisong pondo ng Department of Labor and Employment para sa emergency employment o cash for work para sa mga lubang naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol sa Surigao del Norte. 1,500 piling residente mula sa 12 barangay ang magiging benepisyaryo ng programang Tupad o Tulong Alay Pangkabuhayan para sa disadvantaged workers. 280 pesos ang tatanggaping minimum wage ng mga benepisyaryo kada araw kapalit ng kanilang pagtulong sa pagdilinis, pagkukumpuni sa mga nasirang bahay at iba pa. Ayon sa DOLE, tanging mga indigent o talagang walang mapagkukunan ang saklaw ng programa at idadaan nila ito sa masusing validation. Yung pinaka-maximum natin na employment is 30 days, bayad yan ng Department of Labor. Of course, we will be identifying yung mostly affected ng lindol. Sa kabila naman ng ulat na may 2 establishmento na lubang napinsalan ng lindol, sinabi ng DOLE na wala pa silang itinuturing na displaced workers sa ngayon. Yung mga workers nila are being transferred to the other departments. Example, doon sa grocery. Kung affected yung grocery, transferred sila doon sa other stores. Nananawagan rin ang DOLE sa mga barangay na nangangailangan ng tulong na dumulog sa kanilang tanggapan sa Surigao City Hall upang maisama sa proseso ng profiling at validation. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Sa unang pagkakataon ay naglabas na ang Malacanang ng halaga ng gastos ng pamahalaan sa 12 foreign trip ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ulat ng palasyo, umabot ito sa mahigit 200 milyong piso. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Iniulat ng Malacanang ang naging paggugol ng pamahalaan sa mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng bansa noong nakalipas na taon. Batay kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, umabot sa 277 million pesos ang halaga ng expenses ng pamahalaan dahil sa official foreign trips. Also, we'd like to take note of the windfall of PRRD's official foreign visits. We're glad to report the windfall of President Duterte's official foreign visits last year. The President made a total of 7 foreign trips, visiting a total of 12 countries since he took office. These visits incurred a total of about 277 million in expenses which included airfare, charter lease, and others. Nagtungo na si Pangulong Duterte sa mga bansang Lao at Peru noong nakaraang taon para sa mga international event tulad ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Bumisita rin ito sa mga bansang Brunei, Indonesia, Vietnam, China, Japan, Malaysia, Cambodia at Singapore. Nagkaroon din ng short visit si Pangulong Duterte sa New Zealand. Ngunit ayon kay Undersecretary Abella, bukod sa pagpapatatag ng diplomatic at economic ties ng Pilipinas sa mga kalapit bansa, malaki ang naging tulong ng mga foreign trip na ito upang makapag-uwi ng bilyong halaga ng investments ang Pangulo. These official trips are part of the President's obligation to maintain and strengthen diplomatic ties with neighboring countries and has clinched numerous economic investments and commitments amounting to billions of dollars, to billions of pesos, and generate thousands of jobs in the following years. Sa kabuuan, nagbunga ng $4 billion na halaga ng investments at ayuda ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, habang $1.85 billion naman ang mula sa Japan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. A small plane crashed into a New Jersey residential street, damaging at least 2 parked vehicles but narrowly missing homes just a few feet away. The pilot was pulled alive from the wreckage after being trapped in the mangled plane and was later hospitalized. Residents said it was miraculous that no one was killed, and the crash is now under investigation. Meanwhile, Malaysian authorities says they have yet to determine a cause of death in the killing of the half-brother of North Korea's leader, Kim Jong-un.
Kim Jong-nam was killed at Kuala Lumpur International Airport last week. Health Malaysia Director General Nur Hisham Abdullah says the autopsy showed no traces of heart attack or puncture wounds on the victim's body. South Korean and U.S. officials have said they believe North Korean agents assassinated Kim Jong-nam. In other news, Pakistani police have seized 11 kilograms of heroin worth $1 million from a passenger traveling on a local bus to Karachi. Chief Collector of Customs Zahid Zakar says the contraband was seized at a checkpoint on the outskirts of Karachi by the Pakistani anti-smuggling organization. He says the alleged drug smuggler, the driver, and the assistant driver of the bus have been arrested. A fourth suspect is at large and efforts are underway to apprehend him. Pakistan is a major conduit for drugs flowing out of its northern neighbor Afghanistan, which is the world's largest producer of heroin. And those are latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mahigit $4.22 billion o 212 billion pesos na pondo para sa mga infrastructure project at iba pang development initiatives ng pamahalaan ipauutang ng Asian Development Bank sa Pilipinas. Rehabilitasyon sa mga nasirang bahay sa Surigao City dahil sa magnitude 6.7 na lindol, sinimulan na ng lokal na pamahalaan. Mahigit 70 bangkay ng mga migrant inanod sa dalampasigan ng Western Libya. At pasyenteng may urologic condition o problema sa urinary system, sumailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Sa detalye ng mga balita, magpapautang ng mahigit 212 billion pesos ang Asian Development Bank o ADB sa Pilipinas upang magamit na pondo para sa mga infrastructure project at iba pang development initiatives ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Naging kapansin-pansin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Asian Development Bank sa Mandaluyong City kahapon. Hindi tulad ng nakagawian, binasa ng Pangulo ang kanyang nakahandang speech. I am not into reading speeches, but because of the crowd, I have to be prim and proper, not to be casting cuss words and epithets, but really it's part of my makeup. Better read a prepared speech. It's all courteous. The words are very diplomatic and civil. Ayon sa Pangulo, magbibigay ng mahigit 4 na bilyong dolyar o katumbas ng 212 billion pesos na halaga ng loans at technical assistance ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Ito ay gagamitin para sa mga infrastructure projects at iba pang development initiatives ng pamahalaan. I particularly look forward to the next round of release of the $4.22 billion in loans and $9.3 million in technical assistance from ADB in the next 3 years. This will be of help in realizing important development initiatives. Rest assured that the Philippine government will redouble its effort to foster economic growth and reduce poverty. Tiwala naman si Pangulong Duterte na magagawa ng kanyang administrasyon sa tulong ng ADB na iangat ang Pilipinas sa upper middle class economy pagdating ng 2022. Ang ADB ay isang regional development bank na nakatutok sa pagsusulong ng social at economic development sa Asia. These have made the ADB one of the largest official development assistance partners of the Philippines.
For all of this, you have the gratitude of the entire Filipino people. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na pabibilisin pa ang proseso ng business registration, pagbibigay ng suporta sa iba't ibang mga sektor at ang paglaban sa korupsyon sa tulong ng local government units. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinimulan na ng Surigao City Local Government ang rehabilitation process sa mga nasirang bahay sa lungsod kasunod ng magnitude 6.7 na lindol. Maliban sa pondo ng lokal na pamahalaan, inaasahan din ito ang pangakong pondo mula sa national government. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gaki. Napoy-buhi ang kwarta gamay. So sustainahan ginako itong katong ng wadan o panginabuhi. Release ko gamay. Mga 2 billion, tama na siguro. Hindi na ninyo na mahurot, no? Nahala, palitin na lang silang subdivision o hausan lahat na. Hinihintay ng lokal na pamahalaan ng Surigao City ang pangakong pondo ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga biktima ng magnitude 6.7 na lindol sa Mindanao Region. Ayon sa City Social Welfare Office, natapos na nila ang relief operation at ngayon ay ongoing na ang post-earthquake rehabilitation para sa mga nasirang bahay. Sa tala ng CSWDO, umabot sa 412 bahay ang tuluyang nasira. Mahigit 20,000 naman ang partially damaged o yung mga nasira ngunit maaari pa ring matirhan. Bahagi ng 2 bilyong piso na ipinangako ng Pangulo ay mapupunta sa pagsasaayos ng pabahay para sa mga biktima ng lindol sa Surigao del Norte. Proposal lang yun ng nasyonal, 10,000 sa totally damaged lang. Yung 10,000 parang material yata. Walang cash material. Parang ihati yon sa cash, hindi namin alam. So it might be 2,000 ang cash para labor nila, yung 8,000 para sa mga hardwares o mga materials. Ang material assistance na ipagkakaloob ng Surigao City Local Government ay kukunin sa Calamity Fund habang hinihintay pa ang pondo mula sa National Government. Prioridad na mabigyan ng tulong ang mga mahihirap na residente at walang kakayahang makapagpagawa ng bahay. At dapat ay kasama ang mga ito sa isinumiting listahan sa ahensya. Those who are not indigents, they are coming to me, they are calling to me to accommodate them. Hindi raw sila nalista doon sa mga purok chairperson. Sabi ko, kung hindi kayo nalista, you have to wait. We are not serving individually, but we are serving by barangay. Samantala, nananawagan naman ang Surigao City Social Welfare Office sa mga grupo o individual na nagbibigay ng tulong na ipagbigay alam muna ito sa kanilang tanggapan. Ito ay upang maging balanse ang pamamahagi ng calamity aid sa bawat barangay. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Davao City, hatid ni Victor Cosare ang ating mga balitang prom day. Pahing buntag, Victor. Pahing buntag, Kuya Daniel, ani ang detalye sa atong mga balitang prom day. Plano sa Department of Public Works and Highways nga magtukod og underpass sa Manila South Road Diversion Road sa Lucena City aron masulbat ang problema sa trapiko sa maong dapit. Si Japit Kaplayda sa detalye. Hindi lang Metro Manila ang konsentrasyon ng traffic decongestion ng pamahalaan. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, kasama sa kanilang mga plano ang pagsasaayos ng mga daan at trapiko sa mga lalawigan. Nag-allocate po ang DPWH ng mahigit 100 bilyon piso para sa decongestion ng ating, na hindi lang po dito, pero ng buong Pilipinas po. Kaya mararamdaman nyo from north to south, magkakaroon tayo ng more than 200 diversion roads across the country. Kabilang sa mga nakalinyang proyekto ngayon ay ang paglalagay ng underpass sa Manila South Road Diversion Road sa Lucena City. Ito ay may habang 490 meters at nagkakahalaga ng 230 milyong piso. Kitang-kita naman po ninyo yung plano kung paano paghagaanin ang traffic dito sa ating lungsod. At ito po ay maraming commuter ang makikinabang.
hindi lang taga Quezon, kundi mga taga Bicol, Bisaya, at ang mga taga Kamaynilaan po natin. Ang naturang diversion road ay tinatayang matatapos sa loob ng 10 buwan. Bukod dito, uumpisahan na rin ang High-Speed Highway Network o TR4 mula Chaong patungong Lucena at pinaplano na rin ang Quezon-Bicol Expressway. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Supak ang pipila ka grupo sa mga kabatanunan sa dakbayan sa Sugbo sa pagbuhi sa death penalty ug sa pagbag-o sa Juvenile and Justice Welfare Act of 2006. Si Gladys Tuwabi sa balita. Nagbuhat og rally ang pipila ka batanon sa Cebu City aron ipakita ang ilang pagbabag sa pagpaimplementar og balik sa death penalty bill ug pagpaubos sa criminal age of responsibility sa nasud. Uban sa nagpahigayon og kilos protesta ang mga tinunan sa University of the Philippines Cebu. Kuyog ang grupong Akbayan Youth ug ang Union of Progressive Students. Mo'y panawagan na mo ang kabatanunan nga di mi ganahan mo angkon og kanang katilingban nga ang mga mo'y makasala mga bata ibutang sa mga prisuhan ug katong mga nakasala nga pwede pa unta mag-usab kalit-kalit lang pagpatyon. Nabalaka ang mga kabatanunan sa giingong pagpadali sa pagpasar sa gihimo nga balaod nga pagbalik sa silot nga kamatayon sa nasud. Mauusab ang tinguha sa ubang magbabalaod nga mapaubos gikan sa 15 anyos ngadto sa 9 anyos nga age of criminal responsibility. Ang mga kabatanunan o mga tinunan nga moanggon taog ka ng katilingban at saka society nga shortcut ra ang pagsulbad sa kriminalidad nga di man gani de effective. Dako ang pagtuo sa pipila ka mga grupo sa batanon sa Sugbo nga dili kini ang solusyon aron moubos ang kriminalidad sa nasud. Matud pa mas maayong iresolba usa ang problema sa kawadon sa panginabuhian ug kawadon nga hinungdan sa pagdaghan sa krimen. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Daghang salamat Victor Cosare, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Isang pasyente na mayroong urologic condition na sumailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure sa tulong ng UNTV at Partner in Public Service de Los Santos Medical Center. Narito ang hataw na balita ni Leslie Lombowen. Lumapit ang isa nating kasangbahay mula sa Caloocan City sa UNTV Action Center upang idulog ang kanyang karamdaman. Ayon kay Jane Sumpay na mayroong urologic condition o may problema sa urinary system. Madalas na sumasakit ang kanyang tagiliran kung kaya minabuti niyang magpakonsulta sa doktor. Batay sa kanyang ultrasound, mayroon umano siyang bato sa bato o kidney stone. Nanonood po kasi ako ng UNTV, nakita ko po doon na lumapit po ako dito sa serbisyong kasambahay sa Action Center po para malaman ko rin po kung yun pa rin po ba yung sitwasyon ko, kung yung bato po ba, nailabas ko po ba o hindi, o mas lumala. Kasi mas madalas po ngayon yung pagsakit nung sa tagiliran ko po. Sa tulong naman ng UNTV sa pamamagitan ng programang Doctors on TV, nailapit si Jane sa isa sa ating mga partner in public service, ang De Los Santos Medical Center, upang makakuha ng second opinion. Agad siyang isinailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure o ang CT stonogram. Dito napag-alaman na negatibo sa kidney stones ang pasyente. Usually yung pag may bato, ang makikita natin sa kidney, maputi. Maputi. Okay. So pag titingnan natin, solid, no? Maputi kasi kasing dense ng buto, no? So dito, yan ang kidney, yung tinting lumalabas, slice per slice, wala tayong nakikitang puti, no? Yes. Ibig sabihin, nagkamali yung ultrasound. So pag mag-rely lang tayo sa ultrasound just to treat her, mali yung treatment natin. Kaya kailangan talaga natin na i-verify muna yung result ng ultrasound. Ngunit batay sa resulta ng CT stonogram, sa halip na bato sa bato, na-diagnose na may gallstones o bato sa abdo ang pasyente. So dito yung area ng gallbladder, dito rin natin na-verify na meron talaga Positive siya for gallbladder stone. Yes, meron siyang around 4 stones sa gallbladder.
Samantala, sasailalim naman si Jane sa iba pang gallstone treatment and procedures. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. Sa sports, kasama natin si Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Yes, Kuya, good morning. Pag-uusapan muna natin ang Winter Olympics. Olympic organizers aminado na tumataas na ang pagkakilanlan ng Winter Olympics sa mga bansa sa Asia. Sa katunayan, sa 2018 at 2022, nakaschedule ang naturang event sa South Korea at Beijing. Ayon kay Lee Hee-byung, presidente ng Pyeongchang Organizing Committee for the 2018 Olympic and Paralympic Winter Games mula sa North America at Europa, ay idaraos naman ang mga laro sa mga bansa na matatagpuan sa Asia. Anya, ito ay magbibigay daan para makilala rin ang mga atleta mula sa rehiyon. Sa 2018, ang pangalawang beses na makakapag-host ang bansang South Korea sa pinakamalaking sporting event ng taon. Una noong 1988 Summer Olympic Games. Nagsimula na rin ang konstruksyon sa 12 sporting events sa Pyeongchang at Gangneung, kabilang ng 6 na bagong pasilidad. Hangad ng mga organizers na matapos ang Athletes Village, Media Village, International Broadcasting Center at Pentagonal Stadium bago matapos ang taon. Ang kumpanyang Samsung ang magiging opisyal na partner ng 2018 Winter Games. At yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Kalimutan na 22 na sa buwan ng Pebrero, ha? At baka meron kayong mga mahalagang appointments na nakakalimutan. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.